Alam mo yung pakiramdam na parang ikaw palagi ang naghahabol? Ikaw ang nagte-text ng una. Ikaw ang nag-i-initiate ng usap. Ikaw ang laging nag-a-adjust. Tapos siya? Parang wala lang. Tahimik. Malamig. Pero hindi ka pa rin tumitigil kasi natatakot kang mawala siya. Totoo ba? Kung ganyan ka umasta, mas lalo kanyang hindi papansinin. Pero paano kung sabihin ko sa'yo na may paraan para ikaw naman ang habulin niya? Hindi dahil nag-manipulate ka sa masama, kundi dahil naintindihan mo kung paano gumagana ang utak ng tao, lalo na ang kanyang ego. Marcus Aurelius, isa sa pinakamakapangyarihang emperador ng Rome, nagsabi ng isang bagay na nagbago sa buhay ng libu-libong lalaki sa buong mundo. Ang taong nagre-respeto sa sarili ay nakakakuha ng respeto mula sa iba. Hindi ka pwedeng magpakadesperado at umasa na rerespetuhin ka niya. Hindi ka pwedeng maging sunod-sunuran at umasa na ituturing kanyang halaga. Ang totoo, kung wala kang respeto sa sarili mo, wala rin siyang dahilan para igalang ka. Pero may mali sa salitang manipulate, hindi ba? Parang masama pakinggan. Pero kung titingnan mo ng malalim, ang manipulation ay tungkol lang sa pag-intindi kung paano gumagana ang isip at damdamin ng tao. At kapag ginagamit mo ito ng tama, hindi para saktan kundi para tulungan ang sarili mong maging mas matatag, ito ay naging tool ng kalayaan. Sa video na ito, hindi kita tuturuan na maging plastic. Hindi kita tuturuan na maging feeling mayaman o feeling matalino. Tuturuan kita ng 7 paraan mula sa Stoicism, isang pilosopiya na tinuro ng mga general, emperador, at mga taong nakaligtas sa pinakamahirap na kalagayan. Kung paano mo gagamitin ang kanyang ego para ikaw naman ang kanyang gustong puntahan. Hindi dahil nanloloko ka, kundi dahil natuto kang igalang ang sarili mo. At kapag may respeto ka sa sarili mo, walang ibang choice ang mundo kundi igalang ka rin. Kaya kung pagod ka ng maging tuta, kung sawa ka ng maging backup plan, kung gusto mong maging lalaking hinahabol, hindi yung humahabol, makinig ka ng mabuti. Dahil ang mga susunod na minuto ay magbabago ng takbo ng buhay mo. Hindi ito tungkol sa pagiging mayabang. Hindi ito tungkol sa pagiging malamig na parang robot. Ito ay tungkol sa pagbalik ng kapangyarihan sa iyo, sa lalaking nakalimutan ng igalang ang sarili dahil sa takot na mawala ang isang taong hindi naman siya kailanman pinahahalagahan. Handa ka na ba? Bago natin simulan, nais kong magpasalamat sa mga loyal kong subscribers. Sa patuloy na pagsuporta sa aking channel, kayo ang inspirasyon ko sa paggawa ng mga bagong content. Kung bago ka sa channel ko, comment mo na kung taga saan ka. Ang problema sa karamihan ng mga lalaki ngayon, alam nilang may mali pero hindi nila maintindihan kung ano. Nagtataka sila kung bakit ang taong pinakamamahal nila ay tila walang pakialam sa kanila. Nagtataka sila kung bakit ang mga simpleng mensahe ay hindi na nasasagot. Kung bakit ang dating mainit na tingin ay naging malamig na bato. At ang mas masakit pa, nakikita nilang may ibang lalaki, yung mga taong parang wala lang, yung mga taong hindi naman ganun kagwapo o kayaman. Pero para bang sila ang pinaka-importante sa mundo niya. Bakit? Dahil hindi naintindihan ng karamihan ang isang simpleng katotohanan. Ang babae ay hindi humahabol sa taong desperado. Humahabol siya sa taong may dangal. Tignan mo ang sarili mo ng totoo. Kapag nag-text siya, ilang segundo bago ka sumagot? 1 segundo? 3 segundo? O baka nga naghihintay ka na lang palagi ng mensahe niya, kaya instant ang reply mo. Kapag tinanong ka niya kung may plano ka, sinasabi mo ba agad na wala naman, bakit? Pinabago mo ba agad ang schedule mo para sa kanya kahit may lakad ka na? Kapag hindi ka niya pinapansin, umiiyak ka ba mag-isa? Nagpo-post ka ba ng malungkot na kanta sa SOCMED hoping na mapansin ka niya? Ito ang totoo. Kapag walang respeto ka sa sarili mo, wala ring respeto siya sa'yo. Ang ego ng babae, tulad ng ego ng lahat ng tao, ay nagre-react base sa kung paano mo siya tinatrato. Pero hindi ibig sabihin na pagmamalaki. Ang ego ay tungkol sa kung paano niya nakikita ang sarili niya sa harap mo. Kapag desperado ka, ano ang sinasabi mo sa kanya? Sinasabi mo na wala kang ibang choice, na ikaw ay walang halaga sa iba, na siya ang pinakahuling pagkakataon mo. At kapag naramdaman niya yan, mawawala ang lahat ng respeto niya sa'yo. Kaya nga ang lalaking hindi nagpapakadesperado, yung lalaking may sariling buhay, may sariling layunin, may sariling mundo, ay siya ang kanyang hinahabol. Hindi dahil mayabang siya, kundi dahil ipinakikita niya na may halaga siya kahit wala siya. At doon papasok ang Stoicism,
Epictetus, isang pilosopong dating alipin na naging isa sa pinakamakapangyarihang guro sa kasaysayan, ay nagsabi nito, "Ang mga bagay na nasa kontrol mo ay ang iyong isip at mga aksyon. Ang mga bagay na wala sa kontrol mo ay ang opinyon at aksyon ng iba." Ibig sabihin, hindi mo kontrolado kung paano siya mag-isip. Hindi mo kontrolado kung mahal ka niya o hindi. Hindi mo kontrolado kung magre-reply siya o hindi. Pero kontrolado mo kung paano ka kikilos. Kontrolado mo kung paano mo rerespetuhin ang sarili mo. At yan ang susi. Kapag ginawa mo ang sarili mong sentro, hindi siya, kundi ikaw, tsaka pa lang siya magigising sa katotohanan na maaari kang mawala. At kapag naramdaman niya yan, doon magsisimula ang lahat. Pero problema, karamihan ay hindi alam kung paano simulan. Kaya nila patuloy na ginagawa ang mga bagay na sumisira sa kanilang halaga. Patuloy silang sumasagot agad. Patuloy silang nag-a-adjust. Patuloy silang umaasa na sa dami ng pagmamahal na binibigay nila, babalik din ito. Pero hindi ganyan gumagana ang mundo. Ang mundo at ang puso ng babae ay gumagalang sa lalaking may dangal. Sa lalaking hindi takot mawalan. Sa lalaking alam kung sino siya kahit wala ang sino man. Kaya kung gusto mong baguhin ang sitwasyon, kailangan mong baguhin ang iyong sarili. Hindi para sa kanya, kundi para sa iyo. Alam mo ba ang pinakamasakit na katotohanan? Habang tumatagal, lalo kang nagiging desperado. Lalo kang nagiging takot. Lalo kang nagiging tanga. Tignan mo ang sarili mo. Gaano ka nakaraming beses nag-double text? Gaano ka nakaraming beses nag-sorry kahit wala ka namang kasalanan? Gaano ka nakaraming beses nag-adjust para lang sa kanya? At ano ang nakuha mo? Wala. Mas lalo kanyang hindi pinapansin. Mas lalo kang naging invisible. Mas lalo kang naging option, hindi priority. At alam mo kung bakit. Dahil sa bawat desperadong kilos mo, sinasabi mo sa kanya na ikaw ay walang halaga. Na ikaw ay madaling makuha. Na ikaw ay hindi kawalan. Seneca, isa sa pinakamatalinong stoic, ay nagsabi nito, "Ang taong walang respeto sa sarili ay nagiging alipin ng opinyon ng iba." Yan ang nangyari sa'yo. Naging alipin ka ng takot na mawala siya. Naging alipin ka ng ideya na kailangan mo siya para maging masaya. Naging alipin ka ng paniniwalang wala ng iba. Pero ang totoo, marami pang iba. Marami pang babae sa mundo. Marami pang pagkakataon. Pero habang nakakulong ka sa takot, hindi mo makikita yan. At ang mas nakakatakot pa, habang ikaw ay nanghihina, may iba siyang kausap. May iba siyang kasama. May iba na ang gumagawa ng mga bagay na dapat ikaw ang gumagawa. Hindi dahil mas gwapo siya. Hindi dahil mas mayaman siya. Kundi dahil hindi siya takot mawala. Yan ang susi. Yan ang dahilan kung bakit siya ang napapansin. Yan ang dahilan kung bakit siya ang pinahahalagahan. Kasi habang ikaw ay umiiyak, siya ay gumagalaw. Habang ikaw ay nag-aalinlangan, siya ay kumikilos. Habang ikaw ay umaasa, siya ay bumubuo ng sarili niyang mundo. At kapag nakita niya yan, kapag nakita niyang may lalaking hindi siya kailangan pero gusto niya, doon siya mahuhulog. Pero ikaw? Ano ang ginagawa mo? Nag-aantay. Umaasa, umiiyak. At habang ginagawa mo yan, lumilipas ang oras. Lumilipas ang pagkakataon. At sa huli, tatalikod siya nang hindi man lang lumingon. Kaya tanong, gaano pa katagal mo balak tiisin yan? Gaano pa katagal mo balak maging tanga? Gaano pa katagal mo balak magpakadesperado sa taong hindi ka naman pinahahalagahan? Dahil habang tumatagal, mas lumalaki ang sakit, mas lumalalim ang sugat, at sa huli hindi ka na makakabangon. Marcus Aurelius ay nagsabi, "Ang pinakamahirap na kalaban mo ay ang sarili mong takot." At totoo yan. Ang takot na mawala siya. Ang takot na mag-isa. Ang takot na hindi ka sapat. Pero alam mo ang mas nakatatakot pa dyan? Ang takot na baguhin ang sarili mo. Ang takot na lumayo. Ang takot na itigil ang pagiging desperado. Kasi alam mo sa loob-loob mo, kapag tumigil ka, baka tuluyang kanyang kalimutan. Kapag hindi ka na nag-text, baka hindi ka na niya isipin. Kapag nag-focus ka sa sarili mo, baka mawala siya. Pero yan ang ironic na bahagi. Yan mismo ang dahilan kung bakit siya ay lumalayo sa'yo. Dahil habang hawak ka ng takot, hawak ka rin ng kahirapan. Kaya ano ang solusyon? Hindi ang pagiging mas desperado. Hindi ang pagbibigay ng mas maraming atensyon. Hindi ang pag-iyak at pagsumbong sa mga kaibigan. Ang solusyon ay simple pero mahirap gawin. Itigil ang pag-asa. Simulan ang paggalaw. At dyan papasok ang 7 paraan na ito. 7 paraan na napatunayan na ng libu-libong
Lalaki na gumaling mula sa desperasyon at naging lalaking hinahabol. Hindi dahil naging mayabang sila, kundi dahil natuto silang igalang ang sarili. At yan ang magiging simula ng pagbabago mo. Unang paraan, itigil ang instant reply, turuan ang sarili mong maghintay. Ang unang bagay na dapat mong gawin, itigil ang instant reply. Alam ko, nakaka-addict ang feeling na may nag-text. Nakaka-excite ang feeling na kailangan ka niya. Pero yan ang problema, hindi ka niya kailangan. Ginagawa mo lang na feeling niya kailangan ka dahil lagi kang nandyan. Marcus Aurelius ay nagsabi, ang halaga ng isang bagay ay nakadepende kung gaano ito kahirap makuha. Kapag instant ang reply mo, ano ang sinasabi mo? Na madali ka? Na walang ginagawa sa buhay? Na wala kang mundo maliban sa kanya? At kapag naramdaman niya yan, mawawala ang interes niya. Pero kapag naghintay ka, hindi dahil nilalaro mo siya, kundi dahil may buhay ka, magsisimula siyang mag-isip. Nasaan siya? Bakit hindi sumasagot? May kasama ba siya? At doon magsisimula ang takot niya na baka mawala ka. Kaya ang rule, maghintay ng kahit 10 minuto bago sumagot. Kahit nakita mo na, kahit nabasa mo na, maghintay. Hindi dahil masamang tao ka, kundi dahil tinuturuan mo ang sarili mong hindi lahat ay kailangang mabilis. Hindi lahat ay kailangang instant. May mga bagay na mas importante kaysa sa kanya. At kapag naramdaman niya yan, saka pa lang siya magigising. Ikalawang paraan, maging mahirap makuha, ang ego ay naghahangad ng hamon. Ang ego ng babae tulad ng ego ng lahat ay gumagalang sa bagay na mahirap makuha. Isipin mo ang mga bagay na pinahahalagahan mo. Yung mga bagay na hindi basta-basta nakukuha. Yung mga bagay na pinaghirapan mo. Yan ang mga bagay na ayaw mong bitawan. Pero yung mga bagay na libre, yung mga bagay na walang effort, madali lang bitawan yan. Epictetus ay nagsabi, ang taong walang halaga sa sarili ay walang halaga sa iba. Kapag binibigay mo ang lahat ng walang paghihirap, wala kang halaga. Pero kapag ginawa mong mahirap, kapag hindi ka laging available, hindi ka laging sumasang-ayon, hindi ka laging libre, magsisimula siyang mag-isip, bakit ba siya ganyan? Bakit parang hindi niya ako kailangan? Bakit parang okay lang sa kanya na wala ako? At doon magsisimula ang paghabol niya. Kaya ang rule, huwag mong bigyan ng lahat. Huwag mong sabihin ng lahat. Huwag mong ipakita na desperado ka. Magdala ng mystery. Magdala ng hamon. Magdala ng takot na baka mawala ka. At habang ginagawa mo yan, makikita mo kung paano siya unti-unting babalik. Ikatlong paraan, ipakita na may sarili kang mundo. Hindi siya ang sentro. Alam mo ang pinakamasakit na truth? Kapag ginawa mong sentro ang buhay mo ang isang tao, mawawala ka. Dahil habang ikaw ay umiikot sa kanya, siya ay umiikot sa sarili niya. At sa huli ka, ikaw ang mapapagod. Marcus Aurelius ay nagsabi, ang lakas ng isang tao ay mula sa kanyang kalayaan na mabuhay nang walang pag-asa mula sa iba. Kapag may sarili kang mundo, may sarili kang trabaho, may sarili kang pangarap, may sarili kang mga kaibigan, hindi ka nangangailangan ng approval niya. Hindi ka nangangailangan ng atensyon niya. At kapag naramdaman niya yan, saka pa lang siya magigising na, shit, baka mawala siya. Kaya ang rule, gumawa ng sarili mong mundo. Mag-gym, mag-aral, magtrabaho, makipag-bonding sa mga kaibigan, gumawa ng mga bagay na walang kinalaman sa kanya. At kapag tinanong kanya kung nasaan ka, sabihin mo lang ng simple, may ginagawa lang. Walang explanation, walang paliwanag, walang drama. Dahil kapag nakita niyang may buhay ka na hindi siya kasama, doon siya magsisimulang mag-isip. At doon siya magsisimulang maghabol. Ika-4 na paraan. Huwag kang matakot lumayo. Ang distansya ay lumilikha ng pag-asa. Ito ang pinakamasakit pero pinakatotoo. Kapag hindi ka lumayo, hindi ka niya mamimiss. Isipin mo, kapag lagi kang nandyan, lagi kang available, lagi kang sumasagot, ano ang meron? Wala. Dahil alam niyang kahit ano gawin niya, nandyan ka pa rin. Pero kapag lumayo ka, kahit sandali lang, magsisimula siyang mag-alala. Nasaan siya? Bakit tahimik? May iba na ba? Seneca ay nagsabi, ang paglayo ay hindi kahinaan. Ito ay kapangyarihan. Dahil habang ikaw ay lumalayo, siya ay nag-iisip. Habang ikaw ay tahimik, siya ay nag-aalala. Habang ikaw ay kumikilos, siya ay naghihintay. At sa huli siya ang babalik. Kaya ang rule, lumayo ka kapag kailangan. Huwag kang mag-text ng ilang araw. Huwag kang mag-post. Huwag kang mag-update. Hayaan mo siyang mag-isip. Hayaan mo siyang maramdaman na baka mawala ka. Dahil kapag naramdaman niya yan, saka pa lang siya kikilos. Ika-5 paraan.
Kontrolin ang emosyon, ang kalmado ay mas malakas kaysa sa galit. Ang babae ay naaakit sa lalaking kontrolado, sa lalaking hindi basta-basta sumusuko sa emosyon, sa lalaking kalmado kahit sa gitna ng bagyo. Marcus Aurelius ay nagsabi, ang tunay na lakas ay hindi nasa kalamnan, kundi sa kakayahang kontrolin ang sarili. Kapag nag-away kayo, huwag kang sumigaw, huwag kang murahin, huwag kang umiyak, tumahimik ka, kumalma, at sabihin mo lang ng simple, okay, pag-isipan mo yan, ganyan lang, walang drama, walang emosyon. Dahil kapag nakita niyang kalmado ka habang siya ay nagiinit, doon siya matatakot, doon siya mag-iisip na baka mawala siya. Kaya ang rule, kontrolin ang emosyon. Huwag kang magpaka-emotional, huwag kang magpaka-desperado, maging bato, maging matatag, maging lalaking hindi nasisira ng drama. At habang ginagawa mo yan, makikita mo kung paano siya unti-unting sumusuko. Ika-6 na paraan, ipakita na kaya mong mabuhay nang wala siya, ang kalayaan ay nakakaengganyo. Ito ang ultimate truth. Ang babae ay hindi humahabol sa taong nangangailangan niya, humahabol siya sa taong hindi siya kailangan. Epictetus ay nagsabi, ang taong malaya ay hindi natatakot mawalan. Kaya kapag ipinakita mong kaya mong mabuhay nang wala siya, na masaya ka pa rin, productive ka pa rin, okay ka pa rin, doon siya matatakot dahil nakita niyang hindi ka dependent sa kanya. Nakita niyang may mundo ka na hindi siya bahagi. At doon siya magsisimulang mag-isip na, paano kung ako ang mawala? Kaya ang rule, maging masaya nang wala siya, mag-enjoy sa buhay, mag-travel, mag-aral, gumawa ng mga bagay na makakapagpasaya sa'yo. At kapag nakita niyang masaya ka, doon siya babalik dahil gusto niyang maging parte ng mundo mong yan. Huling paraan, respetuhin ang sarili, ang lalaking. May dangal ay hindi kailanman nawawala. Ang huling at pinakamahalaga, respetuhin ang sarili mo. Marcus Aurelius ay nagsabi, ang taong may respeto sa sarili ay hindi kailanman nagiging alipin ng iba. Kapag respeto mo ang sarili mo, hindi ka magiging desperado, hindi ka magiging tanga, hindi ka magiging alipin ng takot. Kasi alam mo na kahit mawala siya, okay ka pa rin. Kahit hindi ka niya piliin, may halaga ka pa rin. Kahit umalis siya, may mundo ka pa rin. At kapag nakita niyang ganyan ka, doon siya babalik. Dahil ang babae ay hindi humahabol sa taong walang respeto sa sarili. Humahabol siya sa lalaking alam kung sino siya, sa lalaking matatag, sa lalaking may dangal. Kaya ang rule, igalang ang sarili mo. Huwag kang magbeg, huwag kang magmakaawa, huwag kang maging tuta, maging lalaki, maging matatag, maging taong may halaga. At habang ginagawa mo yan, makikita mo kung paano ang mundo at ang babae ay gumagalang sa'yo. Alam ko, mahirap gawin ang lahat ng yan. Mahirap lumayo, mahirap tumigil sa pag-text, mahirap kontrolin ang emosyon. Pero alam mo ang mas mahirap pa? Ang magpatuloy sa ginagawa mo ngayon, ang magpatuloy na maging desperado, ang magpatuloy na umaasa sa taong hindi ka pinahahalagahan. Dahil sa huli hindi lang siya ang mawawala, ikaw din. Mawawala ang respeto mo sa sarili, mawawala ang dangal mo, mawawala ang lakas mong bumangon. At yan ang tunay na trahedya. Si Marcus Aurelius ay nagsabi ng isang bagay na dapat mong tandaan habang buhay. Ang pinakamahalagang labanan ay hindi laban sa iba, kundi laban sa sarili. Kaya ang tanong, handa ka na bang lumaban? Handa ka na bang itigil ang pagiging desperado at simulan ang pagiging lalaking may dangal? Handa ka na bang lumayo, kumuha ng distansya at ipakita sa mundo na may halaga ka? Dahil kapag ginawa mo yan, makikita mo kung paano magbabago ang lahat. Hindi dahil naging perpekto ka, kundi dahil natuto kang igalang ang sarili mo. At kapag may respeto ka sa sarili mo, walang choice ang mundo at ang babae, kundi igalang ka rin. Kaya simulan mo ngayon. Itigil ang instant reply. Gumawa ng sarili mong mundo. Lumayo kapag kailangan. Kontrolin ang emosyon. At higit sa lahat, igalang ang sarili mo. Dahil sa huli, hindi siya ang magliligtas sa iyo. Ikaw ang magliligtas sa sarili mo. At yan ang tunay na kapangyarihan. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, mag-iwan ng komento sa baba. Sabihin mo kung alin sa 7 paraan na ito ang gagawin mo ngayon. At kung may kaibigan kang kailangan makarinig nito, i-share mo sa kanya. Dahil ang bawat lalaking may dangal ay may responsibilidad na tulungan ang kapwa lalaking nawawala. Kaya lumaban, bumangon, at ipakita sa mundo kung sino ka talaga. Maraming salamat sa panunood.